Isahin po natin, Reflections on Divine Peace. Yan. Po, dyan po tayo magkakaroon ng pagbubulay o mga pagbubulay sa kapayapaan mula sa Diyos o Divine Peace. Ang kapayapaan po ay malawak ang definition o maaaring bigyan natin ng iba't ibang kahulugan yan. Depende po sa ating konteksto o sa nararanasan din, okay, mga nabasa. Kung titignan ko po yung sinabing definition ng isang basta nag-type ka lang ngayon kasi sa search engine sa internet, mga AI na rin ang nagbibigay ng naghahanap at nagbibigay ng mga impormasyon. Una, ito ang sabi sa internet. Peace is a state of tranquility, harmony, and freedom from conflict or disturbance. Parang, so malawak po na definition. Ang mahalaga salita ay tranquil. Payapa nga o kaya ay silent. Mayroong harmony at may kalayaan sa disturbance, sa conflict o disturbance. Pwede rin daw po, it can also refer to a lack of violence or fear of violence. Sa atin namang nagaganap sa ating isipan o sa paligid. So yan po ay tunay din na definisyon ng kapayapaan. Ginanon din po sa iba. Pagka naman po nilagyan natin sa salitang divine, divine peace o maka-Diyos na kapayapaan o kapayapaan galing sa Diyos, mula din po sa internet ang sabi, it refers to a deep inner tranquility and serenity. Yung salita ng serenity. Kapayapaan din po ibig sabihin nun. Para kumbaga sa tubig o sa dagat ay kati, yung hindi na masyado. That is believed to come from a higher power. So, yung higher power na yun ay sinasabi, siyempre ang Diyos. It is often described as a gift from God, kaya divine peace. In Christianity, where it signifies a peace that surpasses human understanding. Yun po ang kakaibahan na divine peace. Parang mayroong kagana o nakaranasang hindi mo lubos maunawaan. Samantala yung ibang kapayapaan, dahil halimbawa, payapa, dahil walang gulo, kaya ay maayos ang lahat. Yeah. And can be experienced even amidst difficult circumstances. Essentially, a state of calmness and harmony that originates from a connection with the divine. Siyempre, yung connection sa Diyos. So maganda po yung definition na yun. Ang sinasabi diyan, parang kabila ng kahit na may presence ng conflict o disturbance, mararanasan pa rin yung kapayapaan na yun. Yun ang kaibahan doon sa unang peace na kailangan absent yung mga conflict. Parang ganito, meron po akong, sa isang museum, na dinatingin yung mga guests. Pinagmamasta nila yung isang painting na ang pamagat ay peace. Kapayapaan. Pero ang nakaportray, nakapaint, ay isang ilog, tapos nagbabagyuhan. Bumabagyo. Tapos talikay yung mga dahon, nagliliparan kung ano-ano. Sabi ko mga tao, paano naging peace ito? Ikabaliktaran nga eh. Kaguluhan nga, pinapakita dito, parang trouble. Dahil mga tubig, nagtatalsikan, ganyan. Pero, biglang napapoint out sila doon sa isang bahaging maliit. Medyo madilim, pero naaaninig po naman. Natatakloban ng konti ng mga dahon. Merong bato na parang siwang. May siwang ng bato. Tapos na liliwanagan ng kaunti ng mga reflections na galing sa tubig at liwanag din. Ng pagkidlat. Ganyan. Meron doon parang shadow sa loob ng batong nakasiwang. Ng isang ibon na maliit. At doon sa loob na yun ay parang siya ay kalmado lang. Yung pala ang pinoportray na peace. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, meron siyang refuge yung ibon na yun.
at nasa kapayapaan siya. Yun po yung at least illustration na masasabi natin. No? So, ganun din po tayo sa ating pong tinatala na kapayapaang ito nabuhat sa Espiritu Santo. Bunga ng Espiritu. Na maaari po tayo makaranas ng kapayapaan yan from the inner. Hindi from the outer. Galing sa labas, kundi mula sa kalooban dahil ito ay bunga ng pananahan sa atin ng Espiritu Santo. Kaya magulo man ang paligid, parang may problema man, yung kapayapaan yan ay bubukal pa rin sa ating kalooban bilang pagpapala ng ating Diyos. Nararanasan niyo po ba yung kapayapaan yan? Yan, o lalo sa panahon ng problema ha? O pagka nagpo-problema tayo, parang wala din ba pinagkaiba nung hindi pa tayo Kristiyano na parang panic lagi. Laging irritable. Walang hindi mapahinga. Yeah. Ang isa pong katangian ng kapayapaan ay may kapahingahan ka. Ikaw ay at rest. Ang isipan lalo na. Yun po yung kapayapaan na sinasabing hindi maunawaan ng kaisipan. Pero, totoo. At yan po ang ating pagbubulayan kaunti pa sa umagang ito. Wala kung bakit ilang function. Okay? Sige. Na lang. Ito po ang ating sermon summary. Humans could have peace with God only by faith in Jesus Christ and could continue to experience the peace of God by walking in the Spirit. So yan po yung aking kinuhang buod kung sa binasa. Basahin po natin sa Tagalog. Go! Magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ang tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo at patuloy na mararanasan ang kapayapaan ng Diyos sa pamumuhay sa Espiritu. Take note po in underline. Yung una ay peace with God and then peace of God. Iba lang sa article. Pagka sinabi po peace with God, ito po yung masasabi natin dapat unang maranasan ng tao dahil ang tao po ay nagkakasala. Yun po, nandito po yung idea ng reconciliation. Pagkakasundo. Dahil ayon sa Biblia, naging kaaway po tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi naman dahil sa gusto natin makipagsuntukan o ano mas sa Diyos. Kundi dahil ng presensya ng kasalanan, nakakumit tayo ng kasalanan ng tao. Kaya naman, nung magkasala si Adan at si Eva, di po ba? Sila ay pinaalis ng Diyos dun sa paraiso. Kasi hindi mo sinabi ng Diyos na sila kaaway na, pero nandoon na yung ganoong diwa of sense. Dahil nga, nagkasala sila. Peace with God, ibig sabihin, yung nasirang relasyon ng Diyos sa tao ay napapabalik-balik. Nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ng Diyos po. Sa ating Diyos, ang tao. Okay? At yung peace of God naman, kumbaga, yung peace with God, parang siya yung unang kapayapaang mararanasan. Yung peace of God, yun yung continuing peace na pagdanas ng kapayapaan yun. At nakadepende po yun, and could continue to experience the peace of God by walking in the Spirit. Kaya yung kapayapaan po yan ay involve ang tatlong person ng Diyos. Una, ang Diyos mismo, kapayapaan galing sa Diyos yan. Makakamtan yan by faith in Jesus Christ. Sa pamagitan ng pananampalataya o pakikipag-isa. Nung tayo po ay magtiwala kay Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas, nakamtan natin yung pagkakasundo na yun sa Diyos. Dahil kinuha ni Kristo yung parusa sa ating kasalanan. At ngayon, sa ating pamumuhay bilang mga nakipag-isa kay Kristo, nagpapatuloy pa rin naman nating nararanasan yung mga paguluhan, di ba? Mga problema sa buhay. Hindi naman nawala yun Pero, meron na tayong kapayapaan ng Diyos na lagi nating mararanasan. Dahil nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kagaya ko na sinabi dun sa binasa, hindi nawawala ang ating pag-asa dahil ibinuhos na ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig. At siyempre, kasama po expression po ng pag-ibig yung kapayapaan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibinuhos na sa ating puso ng Diyos.
Kagaya po ng ating na-stress sa simula pa lang, bigyan natin, ang una po ng Espiritu ay actually isa lang ang tawag. The fruit of the Spirit is love. Pero yung love na yun, na-express sa iba't iba pang kaparaanan. Love, joy, rejoicing love ang tawag po doon. Ngayon, peace. Parang reconciling love sa context na yan. Peace sa Panginoon. At kahit sa Diyos, at reconciling love din sa kapwa-tao. Although sa next week po natin, tatalakay yung peace with men and the rest of the creation. Ang peace of God po ay mayroon po yung patuloy na pagdanas ng, sabihin natin, practical na kapayapaan. Yung bang ikaw ay at rest ang iyong kaisipan, hindi panic. At siyempre, sa ating ding emosyon, may kaugnayan yun. Ikaw ay hindi bagabag ikaka. At nagagano po yun kung patuloy po natin namumuhay tayo sa paglakad sa Espiritu ng Diyos na siyang ating kasama. Dahil ibinuhusan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yun po ay nangangailangan ng patuloy na pagbubulay ng salita ng ating Diyos sa araw-araw. Yan. At may mga ipo-point out po akong ibang mga verses. Tingnan po natin ang patungkol mismo sa ating text of peace with God. So sabi John sa Romans 1:5, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So yung justification na yan, parang ginagamit din po yan sa mga korte. Na-justify ka o napawalang sala. Acquitted. Saan? Doon sa ating naging mga kasalanan. Sa buhay na ito, dahil ibinigay na natin kay Kristo nung tayong manampalataya sa Kanya. Yun po ibig sabihin ng justification. Yan po yung unang stage ng ating kaligtasan. Okay? Ito po yung pinag-aaralan sa Bible doctrines. Justify tayo by faith in Christ. Yung faith po natin, siyempre, yung ating pagpapasakop, pagtugon, at pagkilala na si Jesus nga ang ating tagapagligtas. At ang dulot mo doon, peace with God. Kapayapaan sa Diyos. Through our Lord Jesus Christ. At sabi doon, through whom also, pangalawa pa, kasama ng, we have access by faith pa rin, into this grace in which we stand. Kaya yung faith natin, yun po yung parang bagang susi, para ma-access natin o matap natin ang mga biyaya pa ng Diyos nakaakibat ng ating pananampalataya kay Kristo. Yung mga spiritual blessings na tayo napatawad at after that, binigyan pa tayo ng pribilehiyo na maging mga lingkod ng Diyos. At maranasan sa mundong ito, yung talagang kabuluhan ng buhay, yun po yung grace niyo na patuloy natin inuunawa sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ganun and rejoice in the hope of the glory of God. Nagkaroon din tayo ng pag-asa sa ngayon sa ating puso. Dati wala, kung hindi pa Kristiyano, ang tingin ko lang sa buhay nito, syempre, kagaya ng mga nakikita ko sa mga kamag-anak ko, sa mga tao, gusto mong tularan sila, pangarap ko talaga noon. Dahil nasundo kami sa airport, pagka dadating ito namin anak, tino ko man, o kayo mga inang mga pinsan, nakakasama kasi, punta kami lahat sa airport, tuwa-tuwa. Pagka bumababa yung mga aeroplano man, sabi ko, isang araw sasakay din ako dyan. So, nandoon yung mga pangarap sa buhay, may parang may inaasahan ka nangyayari. Pero, sa pagdaan ng panahon, hindi eksaktong gano'n ang direksyon na ibibigay pala sa iyo ng Panginoon. Pero dito po, ang inaasahan ay ang glory ng Diyos. Ano ba ibig sabihin? Anong ibig sabihin na tayo we hope in the glory of God? Iyon po yung coming na pagluluwalhati ng Diyos. Kung sa buhay nito, dahil marami tayong mararanasang hirap, dahil nasa sa mundong ito, pero meron tayong tinatanaw, nakaluwalhatian, parang mawawala na ang lahat ng hirap na yan. Yung ating pinag-uusapan ko na pagdating ng Panginoon, i-glorify din tayo.
I hope nag-connect niyo po doon na ako. Nandito na yung pag-asa, yung pwede tinatawag din natin blessed hope. Na ang glory ng Diyos ay makakasama natin sa new heaven and new earth. So yun po yung dulot ng kapayapaan ng udyok dahil din ang pananampalataya. And not only that, sabi po ni Apostle Pablo, but we also glory in tribulations. Hindi lamang tayo may pag-asa na talagang mawawala na yung mga hirap, hindi puro kasiyahan lang, kaligayahan sa piling ng Diyos. Kundi kahit ngayon pa sa present time natin, meron din tayong pag-asa na tayo ay pwedeng mag-rejoice kahit sa mga problema. Kaya nga po yun parang hindi natin hindi maunawaan kapayapaan na dahil kabaligtaran po siyempre sa common na reaksyon ng mga makasanlibutan. Na basta problema, di siyempre, natural lang ang magalit, natural lang ang malungkot, natural lang ang kung ano-ano ang gagawin. Pero tayo sabi niya, we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance. Dahil alam natin na kasama sa plano ng Diyos yung pag-aalaw, pagpapahintulot sa atin ng mga tribulations. Sabi, makahirapan, kapighatian, mga problema, para hubugin yung ating pagkatao kay Kristo. Kaya binibigyan na tayo ng perspective ng salita ng Diyos para magagawa natin harapin ng may katatagan at maaari pang magalak. Kaya nga sabi sa word ng Apostle Pablo, rejoice when you face trials of many sort. Si James pala yung kahit si Pedro din. Paano ka makakapag-rejoice ka? Sasabihin niya na hindi, nagpapakatotoo lang. Bakit ba ako magsasay? Masama ang nangyayari sa akin. Di magkagalit ako. Karaniwan ganyan po. Parang magpakatotoo ka, brother. Parang ganyan. Okay, tama naman yun. Pero may mas higit pa, mas magandang sinasabi ang salita ng Diyos. Pwede tayong maging magalak pa rin sa kabila ng mga problema. Gaano po natin nataranasan yun, yung katotohanan noon sa ating buhay? Na nagagawa pa rin natin makaranas ng kagalakan, pag-asa, na kapayapaan. Dahil tayo ay, ang nangungibabaw sa ating isipan at pananaw ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po ang isang paraan din ng pagsukat. Kung tayo may lumalago sa ating pananampalataya kay Kristo, paano tayo nag-react sa mga situations na nagaganap sa atin? Nakikita ba natin na walang pagkakaiba yung ating mga reaction sa reaction ng mga hindi pa Kristiyano? Yan, At mahalaga po yun dahil dyan din tayo magagamit ng Panginoon para makaging patotoo sa iba. Kapag nakikita nila ang kaibahan, dahil doon po tayo magliliwanag sa ating mga kapitbahay. God produces perseverance. Yung bang nagpapatuloy ka, nagtitiis ka sa kabila ng kahirapan. Nakakapagpatuloy. And perseverance, yung pagtsatsaga mo na magpatuloy, nagpuproduce doon po yun ng character. Sabihin yung magandang pag-uugali, nadidevelop na, lalo pang tsatsaga, mas nagiging matyaga ka, nagiging mapagpigil ka sa sarili, yun po ay mga bunga din ng Espiritu Santo. Mas natututunan mo maging mahinahon, dahil nung hindi ka naging mahinahon dati, lalo ka nagkakamali, lalo ka napapa-trouble, dahil gusto mo lagi gumute. Pero hindi nakakabuti. So, natututo tayo sa mga nangyayari, lalo na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. And character, hope. Patuloy na pag-asa. Kaya nagiging cycle po yan, patindi ng patindi o palalim ng palalim ng ating pag-asa kapag mas namomold tayo ng ating Diyos sa karakter o pag-uugali na unti-unti nilalapit sa karakter ng ating Panginoon sa Kristo. Ang goal po ng Christian life ay Christ-likeness. You agree? Ang goal ng Christian life ay Christ-likeness. Ang maputulad tayo sa karakter ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, inaalaw po ng Diyos, siyempre, mga kapighatian na ating naranasan. Kung hindi na tayo makakaranas noon, baka
sabihin, baka hindi tayo talaga mananampalataya. Although lahat naman talaga ay makakaranas. Ibig kung hindi natin naiintindihan sa ganoong perspective na inaalaw ng Diyos, pinahintulutan niya yung mga problema sa ating buhay, hindi para tayo pahirapan, kundi para tayo ay hubugin. Na lalo pang maging matatag at maging kagamit-gamit sa Kanya. Yun po ang dulot ng kapayapaan sa Diyos dahil kakampi mo na ang Diyos Dahil nakipagbati ka na nga sa Kanya, kaya nasa sa Kanya kang side. Now, hope does not disappoint us. So yung salitang hope lagi pinapanggit yan. Hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sinasabi lang po na tiyak, pwede po natin maranasan yung kapayapaan na yun, na hindi maunawaan pero nandiyan. Dahil nga, nasa sa atin na yung seal na yun, ng Holy Spirit. Tayo naging anak ng Diyos. Dahil sa Espiritu Santo na sumama sa atin, nung tayo ay manampalataya. Kailangan na lang po natin laging i-claim yung mga katotohanan na yan. Isang bagay po ang marinig natin. Yung isang mensahe. Pero it's another thing na isa buhay ito. Kaya yung ating kasabihan, sana yung pumasok sa kabilang tayo, huwag lang lalabas sa kabila. Kundi papasok sa puso, lalabas sa bibig at sa isa sa pamumuhay. Yan po ang ating Christian life dapat para tayo talagang mabilis ang paglago kay Kristo. At hindi para naging tradisyon lang, magdadalo na ulit sa church. Ako'y Kristiyano para naging na lang, yung duty na lang. Kailangan po ito ay isang learning process, growth process po sa atin, ang ating pagkakatipon at pagbubulay ng salita ng Diyos. Okay? Next. Okay? Peace with God. Ano naman ang peace of God? So yun nga po yung peace with God, yun yung unang kapayapaan natin naranasan dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Peace of God, ito po yung layunin ng Diyos na continuous natin naranasan sa buhay na ito. Kapayapaan ng Diyos. Sabi po sa Philippians 4, 6, and 7, be anxious for nothing. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. Ano pa bang mga salita? Huwag kayong magulumihanan. Sino pang may mas malalim pang Tagalog? For nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, yun daw ang dapat nating gawin. Sa halip na mag-alala, manalangin. Hindi naman po nawawala siyempre yung mga factors na magpapaalala sa atin sa araw-araw. Yun na lang lagi ka ihahain ulit sa pamilya sa susunod na araw, lalo tika ko sa o kaya ay ano ba ang magiging kahihinat na ng mga plano. So may mga dahil nasa sa buhay tayo ito. Pero ang payo po ng salita ng Diyos ay sa halip na tayo mag-alala, gawin nating opportunity, yung mga parang challenges sa buhay para ipagkatiwala sa Diyos, sa panalangin. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving. May pasasalamat pa. Pwede na tayo lagi magpasalamat. Kahit wala pa dyan yung ating ipinapanalangin, ipagpasalamat na natin sa Diyos. Dahil ibinigay na nga niya yung best sa atin si Jesus Christ, diba? Ay yung pa bang iba pa ang hindi nyo kayang ibigay, diba? Pero kailangan lang tayo po'y magtiwala. Let your request be made known to God. Sabihin mo natin. Kaya nga, hindi po tayo gumagamit na ng mga parang mediator na iba pa, Diretso tayo sa Panginoong Hesus o sa Diyos. Huwag po sa mga tao lang din, tayo mananalangin na dating ugali ng mga Pilipino, ng mga maraming Pilipino kahit ngayon. Saan nananalangin? Sa mga pinupunasang rebulto, di ba? Ito daw, magbibigay sa akin ng anak. Kaya sasayaw ako sa ubando. Po yan, O kaya ay, magkakaroon ng parang, para daw umulan. Di pagka Mayo yata, Mayo. Aawitan ng aawitan. Kung sino, mga patron.
So yun po yung mga naging tradisyon na ng mga Pilipino. Pero pinapanalangin po natin na unti-unti mabubuksan ang isipan ng ating mga kababayan na hindi yun ang paraan ng pagpapala ng Diyos. Ano? Talaga namang ang Diyos yung nagpapaulan, papala siya. Kaya manalangin ka kayo, hindi. Kasi sabi ng Diyos ang Diyos ay papadala ng ulan sa mga matuwid man o hindi. Sabihin kasi general, grace ng Panginoon. Ang pagpalain ng kanyang nilikha. Mananampalataya man o hindi. So, magpasalamat tayo sa Diyos at bigay natin sa Kanya ating mga kahilingan. Alam na naman na yung Diyos yun yung ating mga kailangan, di ba? Pero nadudun pa rin po ang pangangailangan na sabihin natin. Kasi, ganoon din naman ang Diyos na parang mga magulang pa. Bagamat ang mga magulang natin, may mga bagay na hindi alam sa atin na kailangan natin. Kaya kailangan sabihin talaga para malaman. Pero ang Diyos alam niya na. Pero kagaya rin ng magulang, nais ng Diyos na sabihin natin sa Kanya. Kasi yun po is sign ng dependence. Na hindi tayo bahala na ako sa sarili ko. May pera naman ako. Kundi yung patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Alam natin, may marami mong bagay na hindi kaya ng pera. Di ba ba? Lalo na yung kapayapaan. Hindi mo mabibili ng pera ang kapayapaan. No? It's a relational thing. No? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yung po ginagawa ng peace of God. Pagka naranasan natin yan, ginagwardyahan daw. Iniingatan yung ating isipan at puso, kalooban. No? Kahit hindi natin nauunawa, pero yan ang magpoprotect sa atin para tayo hindi magpanik kapag may ibang sinasabi ang mga tao. Halimbawa, pagka parating ang mga kalamidad, bagyo, halimbawa, mayroon po tayong natural na pag-aalala. Yung parang, kailangan nating maganda. Para ka mag-prepare. Di po ba? Yung po ay healthy na pag-aalala. Ang sinasabi mong pag-aalala, yung parang kang iniisip mo na gano'n, babagyo, babaha, mamamatay kami. Yung parang domino effect na agad ang iniisip, sa pagkatiwala sa Diyos. May mga ganun kong mga attitude ng ibang tao, na basta nakikita natin na naduduna agad sa ilang araw, sa ilang taon, ang kanyang mga pag-aalala. Pero sabi ng Panginoon Jesus, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Hayaan mo ang bukas ang mag-alala sa kanyang mga mangyayari sa kanya. Pero ngayon, ang ating lang daw po concern, dapat daw ay hanggang ngayong araw lang na ito. Diba? Kung ano ang gagawin natin sa araw na ito, pagkatiwala natin sa Diyos. Dahil hindi nga natin alam kung tayo gigising pa bukas. Diba? Dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Yun po ang sabi ng iba, live one day at a time. Yun. So yun po ang mga aral ng ating Diyos. So yun po ang kapayapaan ng Diyos. At siyempre, yun po ay patuloy natin maranasan kung paano tayo nagtitiwala at lumalakad sa Espiritu. Kagaya natin ang pag-aralan, ang paglakad po sa Espiritu ay, siyempre, paglakad, pag-unawa sa kanyang mga salita. Ito po ay spiritual, ang salita ng Diyos at pagsasabuhay nito. Doon na naman po umiikot yun. Tayo mapanalanginin, nagtitiwala tayo sa Diyos, tapos tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, ginagamit natin ang mga salita niya para manalangin din sa Kanya. Kung ano yung nasa salita niya, yun din ang ating ihilingin sa Kanya. Dahil sabi mo, Panginoon, pangako mo, hindi mo ko iwan yung pagbabayaan. Pangako mo, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Yun, ibalik po natin sa Diyos mismo yung Kanyang salita. Dahil dyan po siya tutugon. Okay, so yun po ang kapayapaan ng Diyos. Next, tingnan pa po natin ang iba pa, na ilang mga verses patungkol sa kapayapaan ng Diyos. Peace in Christ Jesus. Sabi po ng Panginoon Jesus sa Matthew, these things I have spoken to you, sa kanyang mga alagad, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Asahan nyo na talagang marami kayong kapighati ang daranasan sa mundo. But be of good cheer, I have overcome the world. Sinasabi ng Panginoon, napagtagumpay ako ang mundo, sa akin magkakaroon kayo ng kapayapaan, magtatagumpay din kayo. By faith. Sabi, sino siya, who he is, that overcomes the world? Sabi sa John 10, he who has faith in Jesus Christ.
Ito yung po kapayapaan natin sa ating Panginoon sa Kristo. Lagi po natin isipin na kasama natin ang Panginoon. So, sabi niya, I am with you always, even to the end of the age. Lagi natin kasama ang Panginoon through the Holy Spirit. At yun nga, peace in the Holy Spirit. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yan daw po ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos, hindi natin na nakikita, hindi po yan yung hindi po yung pupunta na tayo sa langit. Part po yun, of course, yun po yung ultimate. Pero kahit po ngayon, narito po ang kingdom ng Diyos. May dalawa nga pong invisible kingdom na nag-i-exist ngayon sa mundo. Kingdom ng Diyos at kingdom ni Satanas. Pinag-aaralan po namin yan sa spiritual warfare. Nasa saan ba kaya nakaharian? Pero yun po, hindi lang ito sa pagkain o pag-inom. Sabihin, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit sa righteousness and peace at kagalakan sa banal na Espiritu. Yung kapayapaan, binigyan din. Yan po yung kaharian ng Diyos. Kung paano na tayo namumuhay, sa anong perspective tayo nakatingin, kanino tayo naglilingkod? Sino ang hari na pinaglilingkuran natin? Kaya yun po ay parang virtual ba? No? Pero totoo. Hindi talagang virtual lang. Pero totoo. Ngayon po, yung, siguro alam na lang ito, lalo na ng mga kabataan, generation, yung mga virtual na reality. Minsan may tusuot ka ng parang mask, ba yun? Parang helmet na may mga makikita. Parang kang bigla na papunta sa ibang mundo. Pero ngayon, parang ginagawa na nila ng replica yung mga structure ng mundo. Kahit yung mga cities, parang doon ka rin. Tapos meron kang kakaibang mga powers na magagawa doon. Pero hindi naman talaga nangyayari. Kaya virtual na. Pero ito po, yung sinasabi ko, kingdom of God at kingdom of Satan, na pareho nag-i-exist, ay hindi lang virtual, kundi reality talaga. Totoo, na kahit hindi natin nakikita, pero nagaganap. At commonly, naapektuhan po tayo yan na hindi natin namamalayan. Di mo alam na binubulungan ka pala ng masamang espiritu. Kaya ka nagkakaroon ng galit sa kalooban mo, na naalala mo yung mga pangit na pangyayari. At kahit alam mo nang nagkaayos na naman kayo, bumabalik pa rin yung sakit sa kalooban mo. Parang ayaw mo na ulit makita yung tao yan. Napatawad mo na naman, sabi mo. Pero dahil nandiyan, kailangan mo natin i-claim agad. Sawayin natin yung mga ganun sa isipan natin. Para magkaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Mapalitan ng kapayapaan ng Diyos. Ibig sabihin nga po, hindi lang sa eating and drinking, hindi lang material na bagay, hindi lang physical po ang ating i-consider. Kundi yung unseen reality, pero reality, hindi nakikita. Yun po yung living by faith. At matututulan po tayo dyan kapag tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Magiging handa tayo sa pakikipagbakang espiritual at ang kapayapaan po ng Diyos. Isa po din yan sa mga sabing kasuotan ng armor of God. The gospel of peace. Yung shoes of peace. Na tayo naghahatid ng kapayapaan ng Diyos sa mga tao. Nakikipagpayapa tayo sa mga tao. Nakikipag-reconcile tayo. O tinutulungan natin mag-reconcile ang nagkakagalit. Kayo po ba ay gano'n? Nagagawa niyo po ba yun? Na papagbatiin yung mga nagkakagalit sa pamilya, sa kamag-anak, o kayo pa nag-uudyok na, naku, huwag mo naman pansinin yan. Ganyan, hiwalayan mo na yan. Ay mo kasama, pinag-hiwalayan. Sana hindi po tayo maging agents of chaos, sa peacemakers. Kaya sabi na Panginoon sa Kristo, blessed are the peacemakers, for they shall see God, for to them belongs the kingdom of God. So maging peacemakers po tayo. At siyempre, nagmumula po yan sa Holy Spirit. Kailangan nararanasan natin ang kapayapaan ng Espiritu ng Diyos. And then, maaari po tayo magkaroon ng tinatawag na perfect peace of God. Kasi sabi po dyan sa Isaiah, you will keep Him in perfect peace. Sakdal na kapayapaan. Whose mind is stayed on you,
Because He trusts in you. So ano po yung susi para doon sa kapayapaan niya? Dapat pong isipan natin lagi nakatuon sa Diyos. Ano yung ating focus? Because He trusts in you. Dahil nagtitiwala. Ang ibig sabihin din na nakapokus tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya. Marahil alam niyo po yung kwento ni Pedro, no? Nung siya ay nakita nila, na-recognize nila si Jesus Christ yung naglalakad sa tubig. Muna natakot sila, pero nagpakilala ang Panginoon siya. Sabi ni Pedro, siya na una, kung ikaw nga yan, Panginoon, papuntahin mo ako sa tubig. Sige, halika, sabi ng Panginoon Jesus. Hindi na bumaba si Pedro, nakalakad gratis niya sa tubig. Nang ilang step, nakatingin niya sa Panginoon Jesus. Pero kung mapansin niya yung malakas na hangin, ang alon, nawala yung focus niya kay Christ. Doon siya napatingin at siya unti-unti lumulubog dahil takot siya. Pero, unti na lang, sabi ng palagay niya, sabi, Panginoon, tulungan mo ako. Inabot naman siya ng Panginoon Jesus. Alam naman niya kung kanino pa rin hinihinturo. Bagamat for a while, nawala yung focus niya kay Jesus Christ. Parang ganyan din po tayo, kung nais mo natin, na laging kapayapaan, dapat po tayo nakatuon lagi sa ating Panginoon, ang ating isipan. Sa Kanya ang focus. Focus on Jesus Christ. Kaya sabi ko sa Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. So, gano'n pa natin nagagawa yan? Focus ba tayo talaga sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon? O focus tayo sa problema? Babayaran ko na naman bill naman kasi ganyan ako kayo kung ano pang mga babayaran sa eskwelahan, na-overwhelm tayo ng mga problema. Okay lang kung sa simula lang yun, pero pagka nagtatagal, yun talaga ang problema. Dahil hindi natin binabaling sa Diyos ulit ang ating pagtitiwala o pananaw. Manalangin tayo sa Diyos, maghintay tayo ng paraan ng Diyos. At huwag tayong gumawa ng sarili nating paraan, lalo na kung mga illegal. Dahil lalo tayo mapapatrobol. Yun po ang magaganan doon. Yun po ibig ng pagtitiwala sa Diyos. Hayaan natin ang paraan ng Diyos ang maganap sa ating buhay. Huwag yung sa sarili. Kaya sabi niya, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Of course, iba't iba po ang challenges natin hinaharap sa buhay. Kaya, pero the same pa rin ang payo ng salita ng Diyos. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. At masusubukan po natin kung gaano tayo kakalingain ng ating Diyos. Trust in the Lord forever, for in Yahweh, the Lord is everlasting strength. Doon tayo makakaranas ng katatagan sa ating buhay. Okay? So remember, humans could have peace with God only by faith in Jesus Christ and could continue to experience the peace of God by walking in the Spirit. Maliwanag po ba ang dapat natin tandaan na yan? At yun po ang panalangin natin para sa isa't isa. Upang magamit din naman tayo ng Diyos para dumalo din yung kapayapaan na yan sa ating kapwa. At maging agents of peace tayo. Sige. Ito po ay isang song, pero hindi ko po yan na-practice sa TikTok. Kaya akapela naman po, awitin natin sabay-sabay. Kung narinig na ng iba, laksan niyo po. Yan po ay, gaya rin na sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, at naisip po, awitin natin sama-sama. Okay. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's a love that the world cannot give.
love to know, love to live, my love I give unto you. It's a love that the world cannot understand. My love I give unto you. Aming Diyos, maraming pong salamat sa kapayapaan na dulot din ng pagbubuhos ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aking pong dalangin aming Panginoon, na mapuwi pa rin pareho namin maranasan ito ng tuloy-tuloy bilang iyong mga anak. Salamat po dahil payapa na kami sa piling mo pupunta kung sakali mo kami pumanaw na o dumating ka anytime dahil kami po ay niligtas sa aming Panginoon Jesus. Pwede naman, habang kami naghihintay, naman po ay patuloy na maranasan namin ang kapayapang ito at maibahagi rin naman namin ito sa aming mga kapwa-tao. Ito po ang dalangin at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan po, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Pagpalain tayo.